Ikaw, wala ka pa bang sekreto ng kampiyon? Talking about supplementation, yung sa experience ko sa backyard before, tama na sa kanila yung magbigay ka ng feeds, yung mga vitamins na mumurahin. Pero through the years, abang pinag-aaralan natin about supplementation, vitamins and minerals and whatsoever, kailangan talaga paghaluin natin, pagsamahin natin ang magandang supplementation sa magandang feeds at magandang lugar. Kaya nga tinawag na supplement para magkaroon siya ng booster sa mga against diseases, against stress. So, yun ang kuwan dyan. Importante, yung against stress kasi stressful ang buhay ng manok. Magmula pagkasisyo hanggang pagtanda nito. Very common. Meron tayong vitamins dyan na mga high-end din at meron din tayong minerals. Meron ako dati ginagamit na minerals but I found it na hindi naman siya kompleto. So ngayon, ang nagamit ko ngayon for last year up to now, inuna ko munang ginamit ang secret weapon sa conditioning and ginamit ko ngayon sa breeding. Last year pa ako gumamit ng secret weapon na siguro buwan nun, about mga 10 days. Tapos ngayon, hanggang ngayon. Napansin ko maganda yung featherings. Importante kasi yung buntot ng quality ng baby stag. Kagaya nito, itong hawak ko nito, this is a 5 months old lang. Pero makita nyo kaagad, may forma na siya. At the very early age to 5 months, ito ay lumalaban na. Nakaganda-gandahan dito kasi 5 months, maraming ganitong buntot. With big range, open range. May kasamang inahin, rambulan sila dyan. Ma-develop sila ng gusto. Matagal ko na yan na nababasa, no? At may kumpare ako na gumamit yan sa taga-Cagayan. Hari Maborang. Sinabi niya sa akin yan na maganda. Pero ang sabi ko sa kanya, hindi natin makikita ang ganda niya kung hindi natin makakausap mismo kung sinong technical niya. Kasi para ma-shortcut natin kung paano talaga natin gagamitin yan. So yun, nakilala ko si Sammy, yung in charge sa secret weapon. In-offer niya sa akin to visit my farm to present yung product. And I found it very interesting kasi isipin mo saan ka makakita mineral, mapapasindi mo ang isang bumbilya na 100 watts with a few drops only. So, para sa akin kasi, when you produce electricity, it produces energy. Automatic yun. So, ibig sabihin, yung nigari kasi na pang tao, dyan nag-umpisa lahat. So, yung nigari na ginagamit ko up to now, hindi na ako nagtetake ng vitamins. Because vitamins we can acquire from our food. But minerals, we cannot acquire minerals from our food. So, kailangan natin na supplement na minerals. So, yun, doon ako umpisa. I studied, nag-eksperimento ko sa sarili ko, and then ginamit ko sa manok. And that's it. Okay naman. So far, hanggang ngayon, maraming effect na maganda ang secret weapon. I don't believe sa mga chelated capsule. I don't believe also. Lahat ng gamot, I believe in liquid form. So, nagkaroon ako ng interest talaga sa secret weapon because he is a liquid form. Para sa akin kasi pag liquid, yan ang mga tunay. Hindi siya man-made. Yung ginamit ko yan, kinumpare ko doon sa dati ginagamit ko. Yun na, ito nakikita ko ngayon. Even gumamit ko ng minerals for the past 5 years na man-made. Ngayon na nangyari ito nga, sabi ko nga kanina, hindi ako tinamaan ng toxic. Tapos, ito, 5 months ko, ang ganda ng buntot. So, yun. At saka, healthy manok. Matibay sila sa heat. Water, syempre. Soluble in water kasi ako Yan lang ang pinakamagandang vehicle para mabilis ang reaksyon sa manok, kahit sa tao, di ba? Early stage, pagpasok ng 2 weeks old, binibigyan ko lagi ng Monday, Tuesday yan. After ng vaccination day ko, Sunday. So Monday, Tuesday, binibigay ko siya ng secret weapon.
Sa sisiu kasi, nakalagay doon sa recommended dosage ng ating technical is 0.5 ml per liter. So sinunod ko yun. Ngayon, nasa range na sila, sinubukan kong gumamit na ng 1 ml per liter. Yes, nakita ko na yung effect at a very, very important talagang role ng minerals. For so long, bukang bibig natin ang vitamins with minerals. Pero yung minerals na yun na nakahalo sa vitamins is not complete. At nakita ko rin yung effect nung paggamit ko sa Secret Weapon. For the past 12 years, this is the only year na hindi ako tinamaan ng coccidiosis. Meron akong prevention against coccidiosis. Pero why is it na doon naman meron akong prevention, pa isa-isa may tumatama. Pero ngayon, first time gumamit ng Secret Weapon sa sisiu ko, sa range ko lahat, bakit hindi ako tinamaan? So it's a very big question for me, no? And then yung heat stroke, alam naman natin kung paano tumama ang El Nino. Pero wala naman akong nadali sa heat stroke. Maganda yung effect talaga sa sisiu. Makita mo talaga yung vigor nila, maliksi. Matibay sila sa stress. Yun lang ang napansin ko. Kahit grabe init, makikita mo hindi sila yung nagtutukan. Nature kasi ng ating mga sisiu, once na na-overheat sila, nagbabakbakan o kaya something cannibalism, defender pick. Kasi may kulang na supplement na yun hinahanap nila na nasa palahibo siguro. At siguro yung sinasabi natin na tulong ng Secret Weapon kasi kung hindi nagtutukaan ng sisiu mo, ibig sabihin, they will grow healthy. Along the way, mapapansin natin na akala natin yung sisiu, healthy siya. Pero kakabakabahan ka dyan. Ang mga sakit ng manok, may kanya-kanyang panahon. Pinag-aralan ko ang mga yun kung anong kailang panahon tatama ang foul pox, kailang panahon tatama ang coryza. So basic lang ginawa ko, pero ang pinakamahalaga sa akin is vaccination. Kasi siya ang foundation ng magiging good health ng isang manok. Sa tagal ko na nagbabasa sa bloodlines, I was before contributor sa mga bloodlines, researcher ako. Ang napansin ko lang, lahat ng manok may karapatang manalo. It means any bloodline can win. I researched deeper kung ano ba ang sikreto para manalo manok. Hindi lang sa bloodline. Isang factor lang ang bloodline. Kailangan mo yun, siyempre, yung gameness, yung winning line niya, kailangan mo yan. Yung pedigree ng manok. Pero bottom line, para sa akin, you must produce a healthy bird. Kasi kung healthy siya, kahit siguro sabihin natin na unknown bloodline siya, he has the chance to win. Kasi matibay siya. Marami sa conditioning kasi nung yan ang una-una kong ginawa noon nung experiment ko yan Nagkaroon ako ng overdosage hanggang sa nakuha ko yung tamang timplada niya. So ginagamit ko rin yan 2 days before the fight sa drinking water, 1 ml per liter. So yun lang ang buwan nila, ang binibigay ko. Ang naging effect niyan is may blood clotting effect. At meron silang pain resistance from yung wound, yung tarik, sabihin yung sakit. Hindi mo makikita sila na parang nasasaktan.